Lord. Ang lahat ay Happy Mother's Day po. Kung tayo ay nagbalak na sana po ay ito ay maging isang paraan upang ang ating pong pamilya o ating mga ama ng tahanan ay makasama. Pero ilan po yun nandito. Anyway, tayo po ay mag-aaral So siguro po ay tignan muna po natin sa umagang po ito yung ating pong tema. Ang sabi po sa Joshua chapter 24 verse 15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pamagandang po natin kung pumili ka sa araw na ito. No? Choice. Kailangan po natin mamili upang ano po ba ang magiging pamantayan natin o sino po ba ang paglilingkuran natin sa ating pong buhay na ito. Meron pong mga bagay dito po na itatanong ko sa inyo. Kung kayo po ay papipiliin, ano po ang pipiliin nyo? Yung sapatos na yon o ito? Wala kayong mapili. Ang ganda kaya noon. Anong pipiliin nyo po? Yung sapatos na yun? So, yan, ito. Ito? Wala. Rin kayo pipiliin. Okay. Pangalawa. Mga ano kayo ha? Anong pipiliin yung damit? Yun o ito? Ito. Wow, gagaling ninyo ha. Pangatlo. Anong pipiliin nyo? Yun o ito? Ito siyempre, no? Pangapat. Meron ba mga apat? Anong bahay? Yun o ito? Ito. Wala na, no? Ang gagaling yung pumili, no? Napakadali pong pumili. Pag nakikita natin ang aktwal, nakikita po natin yung kagandahan at mga bagay na ayaw natin. Di po ba? Pero sa pagpili po ni Joshua, makikita po natin na bago po niya pinapili ang bayang Israel, ay isinaysay niya muna kung ano yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila. Mula chapter 23 at chapter 24 ay pinaunawa sa kanila na si Yahweh ang siya nag-ahon sa kanila, muhat doon sa pagkakaalipin hanggang sila ay dumating sa lumang pangako. Kaya nga po dumating po siya sa puntong gano'n na sabi niya, mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ayaw niyong paglilingkuran si Yahweh, mamili kayo kung sinong Diyos ang inyong paglilingkuran. Pero sabi niya doon sa verse 15, "As for me," pero sa akin. Kung ano man ang piliin nyo. Parang sinasabi ni Diyos, wala akong pakialam. O hindi ako masusway kung kailan kayo pipili. Hindi ako kung saan ang majority. Yun ang aking pipili. Kung hindi mo man yung pili maglingkod kay Yahweh, "As for me and my house, we will serve the Lord." Bakit po kaya pumili si Joshua ng ganon? Bakit hindi na lang sinabi ni Joshua, "Ako, basta ako, maglilingkod ako"? Bakit kailangan isama niya pa yung kanyang pamilya? Hindi niyo po ba naisip yung isa? Diba sabi, "As for me and my house," pwede naman sabi, ako, sa aking sarili. Maglilingkod ako, hindi ko sahakop ng pamilya ko. Bahala din sila. Pero bilang isang nangunguna at bilang isang padre de pamilya, pinili niya na siya at ang kanyang pamilya ay maglingkod. Bakit po kaya? Ano po ba ang kahalagahan ng pamilya? Bakit mahalaga para sa kanya na ang kanyang pamilya ay makasama niya sa paglilingkod? Kontento na po ba ka na kayo na lang naglilingkod sa Panginoon? Kontento na po ba kayong ganyan? Hindi. Mahalaga po ang pamilya. Bakit mahalaga ang pamilya? Una po ay alamin po na po natin, ano po ang kahulugan ng pamilya? What is a family? No? Katulad nga po, ang sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, ang pamilya daw po, it is the basic unit in society
traditionally consisting of two parents rearing their children. No? Ito daw po yung pinaka-basic. No? Ito yung parang component kasama pinagmumulan ng isang society o isang ng gobyerno na ito po ay binubuo ng dalawang magulang, isang babae at isang lalaki na magkasamang pinalalaki, tinataguyod ang kanilang mga anak. Yun po yung sabi ng Williams. In Hebrew po, there are two words na ginamit po to describe the family. Kung makikita po natin, mas malawak ang pagkakaunawa o pagkaka-describe ng Hebrew kung anong pamilya. Unang-unang pong word na ginamit po din sa Hebrew is mispaka. No? Ang ibig po sabihin, ito is used to describe the larger patriarchal clan which includes those persons related by blood, marriage, slave-ship, even animals. No? Kasama po yan. Sa iba po ay strangers and sojourners ay kasama po rin na. It includes the larger household. Kung makikita po natin, hindi lamang po yung mga, meron po tayong tinatawag na mga immediate family. Nanay, tatay, mga kapatid, saka mga iba po. Diyan po ay yung blood relation, tapos yung clan, no? Yung sa yung pong mga katulong po nila ay kasama po sa tinatawag na household or family. Yung pangalawa pong ginamit ay yung word na bait. Was used to suggest the place of residence or household. Ito po ay yung mga lugar o yung mga taong nakatira sa isang lugar o pamilya nakatira sa isang lugar na nagdependent sa bawat isa. Kung titignan po natin, mas malawak pagka ang tinutukoy po sa Hebrew ay family. Kaya nung sinabi po ni Joshua, as for me and my family, o as for me and my household, we will serve the Lord. Lahat po na nakapaloob doon, even yung mga slaves niya, no, yung kasama po sa clan niya, ay maglilingkod po sa ating Panginoon. Kung pa sinasabi po dito, para yung lolo hanggang dun sa pinaka-apo sa talampakan. No? Kasama yung sino man yung naglilingkuran o naglilingkod sa kanila. Napakaganda po yung kanilang konsepto ng pamilya. So, naunawa po natin ito. Pangalawa po ay, bakit mahalagang pamilya? Yung point na po natin. Gaano ba kahalaga ang pamilya na sa isang paglilingkod sa Diyos ay kailangan kasama natin ang pamilya? No? Gaano po ba kahalaga ito? Unang-una po, dahil ang pamilya, dahil ang may gawa ng pamilya ay ang Diyos. We believe that. God created, God instituted the family. Yung physical family po, ang Diyos po ang may nita niyan, ang Diyos po ang may gusto niyan. Kung babalikan po natin yung creation sa Genesis chapter 2, verse 18 to 24, ang sabi po dito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon Yahweh, hindi mamuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoon Yahweh ng mga hayop, sa parang at mga ibon sa himpapawid. Binili ito sa tao upang mapabayar ito pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano nga niyang tinawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao ay nabigyan ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid, hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito na babagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang tadyang ito at pinaghulog ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang natin ginawa niya isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babaeng tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. The word in English, yung magsasama is the word naklit. No? Kaya kung lubos po natin mauunawaan, nang sinabi, and
the man shall leave his parent and cleave to his wife. The word cleave, ang ibig mong sabihin to, it means to join two. To join together. Adhere like glue. No? Kaya po yung mag-asawa, pagka Biblia po ang pag-uusapan, ito po ay sinasabing iisa. Pagka nasabi po, pinagdikit na kayo. Ikinola na kayo sa isa't isa. Kaya nga po yung isa, yung dalawa, nagiging isa. Hello? Yung po yung, ano naman, no? Ano sabi nga po, sabi, hindi maiging na mag-isa yung tao eh. Dahil kung sana po, kung sa isip ng Panginoon ay hindi isang pamilya, okay na sana si Adan, wala pang problema, no? Kasi nung magkababae, saka nagka-problema. Hindi naman, ano? Diba hindi naman problema ng babae? Ay, sumagot ng mga lalaki. Bakit? Hindi naman. Sabi po doon, kaya nilikha ang babae upang lalong higit na papagaan ang gawain ng isang lalaki. Kaya nga po katulong. Kaya yung mga babae katulong. Ay, pumayag na katulong kayo? Kasi yung lalaki ang gagawa, katulong lang kayo taga-abort. Lalaki yung lalaki yung naglalaba, kayo ang taga-sampay. O, kain na kayo ngayon. Sabi ko na po, yung naginihintay nyo. Ibig sabihin po, yun po yung plano ng ating Panginoon. Sa una pa lang, na magkaroon ng isang pamilya, kita niyo po sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28. Hindi rin nanatili sila na dalawa. Okay? Ang sabi po dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki sa babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magparami kayo, at punin niyo na yung mga nakambong daigdig, at kayo ang mamamahalan nito. Bibigyan ko yung kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa hipapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng dagat. God wants a family. Amen po ba? Nais niya. Ang sabi niya in the word, pinagpala o blessed. Ang other meaning po ito sa Hebrew is, it also means benefit. Kaya po may benepisyo isang pamilya. Ang sinabi po dito, ano ba yung benepisyo binigay sa kanya na ng ating Panginoon? Unang-una, sa pamamagitan nila, sila po ay, magkakaroon ng mga supling. Di po ba? Ang sabi po dito, sila nila naman sa lalaki sa bahay, sila pinagpasan, magpakarami po kayo. Kaya mali po yung sinasabi ng iba na sila po ay isang pamilya din. Bakit? Masama pa mangarap ng isang pamilya. Paano magiging pamilya ng isang lalaki, at isang babae at isang babae? Ang sabi po dito, sa kanila manggagaling. Sa babae, manggagaling ang kanilang mga anak. Maliwanag naman po yung sinasabi ng Biblia. No? Marami na po matigas ang ulo. Doon po manggagaling. Sabi, isang benefit, sa inyo magsisimula ang inyong lahi. Hindi po ba? Pangalawa, ang sabi po doon ay, sila po ay magkakaroon, sila ay mamamahala sa creation ng ating Panginoon. Pang-apat, bibigyan po sila ng authority at kapangyarihan sa mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya yung doon, sila nagbigay ng pangalan, sila nagbigay ng pangalan. Siguro, o Leon ka. Kasi, o elepante ka, malaki ka. May authority sila, may kapangyarihan, at ang hayop ng araw ay sumusunod sa tao. Do you believe that? Kasi, tayo yung authority over them. Tayo yung may dominion sa lupa. No? Kaya nga po ang Diyos ay lumikha ng pamilya. Nais niya mamahala ito. Dahil sa kanya. Kaya lang nga po, masakit na parte,
yung authority, dominion ay sinurrender ng ating mga magulang, unang magulang kay Satanas. Tumod po. No? Kaya makikita po natin, God instituted the family. Kung titignan po natin, God deals with the family. Individually, in the Old Testament, hindi mo nila. Dinidil niya po ito by family. Kita niyo po yung unang flood. Nung si Noah po ay niligtas ng ating Panginoon, hindi siya mag-isa. He saved Noah's family. Doon po sa Genesis chapter 6 verse 18, sabi ko, ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. No? Pamilya po hindi niya. No? Hindi lang po siya after doon sa nanay at tatay. Pati po yung kanyang mga anak ay mayroon pong compassion ang ating Panginoon. Di po ba? Nakalitan ko lang po yung yan. Si Lot nag-idil po ng ating Panginoon nung siya po ay iligtas doon sa Sodom and Gomorrah. Pamilya din po eh. Tama po ba? Pamilya eh. Pamilya din po yung niligtas niya eh, doon sa Sodom and Gomorrah eh. Kaya nga po makikita po natin deal. At pangalawa po, makikita po natin doon na pangalawa yung sa kay Lot. Pangatlo po ay when God called Abraham sa Genesis chapter 12 verse 4 to 5, no? When God called Abraham, ay ang tinawag niya po ay pamilya. Sumunod nga si Abraham si Yahweh, nilisa niyang haran nung siya'y sumama sa kanya. Si Lot, isinamin ni Abraham ang kanyang asawa Sarai, at si Lot ang pamangkingan diyan lahat ng kanyang mga alipin at mga kayaman na ipon sa haran, pagkatapos po'y nagtulo sila sa Canaan. He deals with the family. Di po ba? Sa Joshua chapter 2 verse 17 to 18, nung si Rahab po ay pangakuan o nung sinabi po ng kanyang satiktik sa kanya, ang buong pamilya ni Rahab ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pagtatago sa dalawang tiktik na ito. Kaya sabi po nung sinabi naman sa kanyang dalawa, tutuparin namin ang iyong aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sa upin ng sod, ilubid mo ang pulang lubid na ito sa bintana ng aming bababaan, tipunin mo sa iyong bahay, ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at buong angkan ng iyong ama. No? Upang sila ay makaligtas. Praise the Lord. Hindi po sapat o natutuwa ang Diyos na maligtas sa isang pamilya ay yung tatay lang o yung anak lang. Ang nais ng Panginoon na ang buong pamilya ay maligtas. Sa New Testament po sa Acts chapter 16 verse 14-15, si Lydia at ang kanyang pamilya na mananampalataya, sila po ay bautiso at sila ay naligtas. Kapilang dito ang isang sumamba sa Diyos na nagangalan Lydia ng taga-Thyatira, siya isang negosyante ng titin na mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinanuhulaan at pinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumingin sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Wow! Family! Tatandaan ko din si Cornelius pala, no? Nung ito po ay maligtas, ay nung pinuntahan po ni Pedro ito, pamilya din, ang niligtas din pala na ating Panginoon sa Acts chapter 10. Tama po ba? Pamilya din. Dito po sa Acts chapter 16, pamilya din, ang niligtas na ating Panginoon. At doon sa Acts chapter 16 verse 31, so Philippian jail guard na ito. Ang sabi nga ni Pablo sa kanya, manampalataya ka, ikaw at ang iyong pamilya ay maniligtas. Ganun po kahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. Hindi po niya nais na yung isang bahagi lamang, yung isang miyembro lamang ng pamilya natin ay siyang maligtas at magkaroon ng buhay na malangan.
At isa lamang, tayo lamang, o yung anak lamang, ang makapasok sa kanyang kakarihan. As much as possible, ang nais ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya ay maligtas. Let's amen to that. No? Huwag po tayo pumayag. Bagamat ilmawa dito, walang tatay mo ngayon, walang nanay mo, ikaw ang anak, huwag kang pumayag na ikaw lamang ang maglilingkod sa Panginoon. Kung kinakailangan, iyak mo sa Panginoon, iyak mo sa Panginoon. Kung kinakailangan, mag-fasting ka. O kailangan talaga, hingi mo ng awat habag sa Panginoon, gawin mo, pero huwag na huwag kang papayag na ikaw lamang ang maligtas. Pagkat ang nais ng Panginoon, ang programa ng Diyos, ay ang buong pamilya natin ay makasama natin sa paglilingkod. Yung po inaayusin niya, pangatlo, kung titignan po natin ang kahalagahan ng pamilya, God included it in Mosaic law. Ganun po kahalaga. Even in the law of Moses, na ibinigay niya, ay ito ay ibinigay niya nakasama sa utos doon. Doon sa 5th commandment, sa Exodus chapter 20, verse 12, igala mo yung mga ina, sa kayo mabubuhay ka ng matagal sa lapay ibibigay sa iyo ni Yahweh na yung Diyos. Yung authority, how you will, paano tatatuin ang iyong mga magulang, ay inilagay ng Panginoon na isang batas. Ang sabi doon ay igalang mo ang iyong ama at ina. Yung sinasabi sa New Testament, with a promise. A law with a promise. Ang sabi doon, sa gayon mabubuhay ka na matagal. Ini-establish ng Panginoon yung authority ng parents. Hindi porke na ang anak ang siya nagtatrabaho, ang magulang walang trabaho, siya yung magiging authority sa kanilang bahay. Kita nyo, pati doon sa 7th commandment, ay include ito ng ating Panginoon about the family. Exodus chapter 20, verse 17, huwag mong pagnasama ang kinasambayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alin lalaki o babae, mga bakaws no, ano mga pag-aari niya. No? Yung covetousness, adultery, is sacred the sanctity of marriage. Na hindi ito ma-defile, na hindi ito mawasak dahil po sa adultery. No, sexual relationship na hindi pinapayagan ng ating Panginoon. Gaano po kahalaga? Even doon po sa batas na ibinigay niya sa mga Hudyo, ay naroon kung papaano ang isang pamilya ay pamumuunan ng isang mga magulang. At kung papaano na dapat panatiliin, malinis, banal ang pagsasama sa isang pamilya. Pagkat ito po, makikita po natin, God set a standard in the family. No? May standard po. Ano po ba yung nais ng Panginoon sa isang pamilya? Kaya po sa Ephesians chapter 1, verse 21 to 25, ay meron pong sinabi ko sa pamamagitan ni Pablo. Ang sabi po doon, pasakop kayo sa bilang tanda na yung paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo. Sabi pa na, unang-unang po sa wife. Ang sabi po doon, submit to your husband. In everything, submit to your husband. Kailangan po yun, yung babae. Pero minsan, pag ang babae mas malaking kumita, o siya yung may hanap buhay, yung babae na lalaki na iwanan, siya po nagiging authority, nagiging baliktad, ano? Hindi po yung order, hindi po yun yung standard. Ano man ang mangyari, yung lalaki po ano, reason, ano po sabi? Ang sabi niya po doon, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So verse 23-24, ang sabi po niya doon, sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa. Katulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na silang tagapagligtas. Kaya sabi ko, paano kayo nagpapasakop kay Kristo? No? Nanay, nagpapasakop po ba kayo kay Kristo? Wala sumasagot kasi alam niyo, may tanong na naman kasunod, ano? Nanay,
Nagpapasakop po ba kayo kay Kristo? Dapat po, nagpapasakop po kayo sa asawa ninyo. Baka gusto niyo naman yung sarili niyo masunod kaysa ang asawa ninyo. Baliktad po yun, ano? Ang dapat po, ang sabi po, ang turo po sa atin, wife, submit to your husband. Very good. Yung po yan eh. Okay, mag-alala mga kapawi kayo, mamaya. Sabi, submit. Sumunod. Huwag magipagtalo. Huwag magipag-argumento. Huwag mong palagay na yung sarili ay mas magaling kaysa sa kanya. No? Ang sabi, katulad ng submission mo sa ating Panginoon. Yung po yung standard. Yung babae nagpapasakop sa lalaki. At yung para naman po sa husband, sa verse 25, ano sabi naman doon? Husband, love your wife. Mga lalaki, mahalin nyo yung asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inendog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Yun naman po. Kasi mas madali naman mag-submit ng babae pag mahal siya ng lalaki. Di po ba? O the other way around. Pag nakita mo submissive yung babae, lalo mo siya minamahal. Hindi, no? Love your wife. Kasi sabi po doon sa verse 28 and 29, sabi niya, mga lalaki, mahalin yung asawa ganito kay Kristo sa iglesia, inandog niya ang kanyang buhay. 29 na, 28, 29. Wala. Love your wife as you own body. Mahalin daw natin yung ating asawa kung paano natin minamahal yung ating mga sarili. Ang kasunod ko sabi yun pumahal mo sarili mo, may nakikita ko bang ginugutom yung kanyang sarili? Hindi. Nakikita mo ba na dinadap na niya na hindi maganda yung kanyang sarili? Hindi. No? Ano po ang nahilan? Kasi yung nga po ang kailangan matutunan natin. No? Sabi nga po doon sa Ephesians, para basahin po natin, chapter 5, verse 28 to 29. Dapat mahalin ng isang lalaki kanyang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo. Kita niyo po? Kailangan daw po alagaan. Yung po yung para sa mag-asawa. No? Para naman po sa anak, ang sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 2, mga anak, sundin niyo yung mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo yung ama't ina, itong unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba sa iyong buhay lupa. Mga anak, igalang ninyo. Diba? Ang iyong ama't ina. Honor. Respect. Pinapanood ko nga po, hindi ko matanda kung sinong pastor sa CCF Channel 98 sa amin. Ang sabi niya, dalawa lang daw bagay kung bakit ang kanyang anak ay napapalo niya. Yung disrespectful sa parent as disobedient. Tama naman ito. Pero iba po, pwede niya mapapahinga. Pero yung daw pag kawalang galang sa magulang at hindi pabibigay ng honor sa magulang, ito po yung isang pinakamalaking magagawang parang kabastusan ng isang anak sa magulang. Di po ba? Yung disobedient and disrespectful na ginagawa. Kaya sabi niya sa mga anak, kung ikaw anak, dapat meron kang pagbalang, dapat ikaw ay sumusunod sa iyong magulang. Na may pangako, ang sabi pangako, giginhawa yung buhay. At sa parents naman, ang sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimaksik laban sa inyo ang inyong anak, dahil sa malabis niyong kahigpitan. Sa halip, palaking sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Huwag naman daw buhiin, masyadong maikpi. Ano, pag medyo konti may nagawa, tinalaka na yung anak.
Kasi, ka. Kayo po, may standard po eh. Di po ba? Kaya mahalaga po yung pamilya sa ating Panginoon. Siya po yung nag-institute na ito. At nais na maligtas ang isang pamilya. Miski po sa batas ni Moses, in-incorporate niya. Pati sa covenant kay Abraham, in-incorporate niya ang pamilya. Kaya po yung covenant ng circumcision, hindi lamang po kay Abraham, kundi sa kanyang buong household. Even yung kanyang mga slave. Ganun po kahalaga. At kung titingnan po natin sa spiritual na pamumuhay, ang Diyos ang may likha o gawa ng spiritual na pamilya. Do you belong in a spiritual family of God? Diba? Spiritually, we belong to the family of God. Kaya po makikita po natin, even sa spiritual, yung puso ng Panginoon ay nasa pamilya. Nilalarawan niya ang kanyang sarili bilang Diyos at bilang isang mapagmahal na magulang. Amen po ba? Sa John 3:16, ano sabi po doon? For God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa lahat na ito, kaya bigyan kanyang isa-isa na upang ang sino man sumanta kanya, hindi mapakundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng pagbabago. We should be born again. Sa 1 John chapter 3, verse 1 to 2, ang sabi niya po, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga, totoo ito na kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. He adopted us. Tinawag niya tayong anak according to John 1:12. Ang sino man nananampalataya sa ating Panginoon Jesus ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 15, ang sabi niya, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin, namumuhay sa takot, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Even in our spiritual na kalagayan, ang nais ng Panginoon ay makita ang isang pamilya. Kaya nga tawag natin sa bawat isang kapatid eh. Ang tawag natin sa ating Ama ay Ama. Sa ating Diyos ay Ama. Ang tawag natin kay Kristo sa according to the word of God, sabi, brother, friend, Savior, Lord. No? Napakaganda po. Ang binubuo niya pa rin doon sa spiritual nating kalagayan ay isa pa rin pamilya. Para lalo natin maunawaan kung gaano kahalaga sa Diyos ang isang pamilya. No? Hindi ba sakali, kundi isang pamilya. Naroon ng pag-ibig, naroon ng pagsusunuran, naroon ng pagbibigayan, naroon ng pagsasakripisyo. Hindi po ba napakaganda? Ganyan po kahalaga sa Diyos, mata ng Diyos, ang pamilya. Even in our government. No? Sinasabi nga po nila, ang matibay na pamilya ay bumubuo ng matibay na komunidad. Miski po sa ating batas ay binibigyan po nila ng kahalagahan ang ating pamilya. No? Na sinasabi po na kung malakas ang isang pamilya, kung bawat pamilya ay naroon ang tunay na diwa ng paglilingkod sa ating Panginoon, yung gobyerno, yung society, yung barangay, isipin niyo po kung buong IBC ay mga anak ng Diyos ng bawat isa. Ang saya siguro, no? Amen po ba? Ang saya siguro, no? Hindi po ba? Wala yung kadambutan, wala yung mga inggitan, di ba? Wala yung bangayan dito, bangayan doon, wala yung mga problema yan. Ang ganda, no? Hindi po ba? Pagkat kung ang isang pamilya ay nahuhubog na ayon sa nais ng Panginoon, nagiging matatagto. At ito po ay nakaka-impluensya sa komunidad. Pagkat ang pamilya po is the basic unit of the government, at sa isang pamilya dito nagsisimula ang edukasyon. Tama po ba?
Dito yung early education ay dito po nasisimulan. Dito po unang minsan natututo na magbilang ang ating mga anak. Di po ba? Tinuturoan natin, gusto nga natin at sa earliest age ng possible. Halimbawa, gusto natin, ano pa lang siya, yung isang taon pa lang siya, maaari, matapas na siya magsalita, maaari, alam na yun. Tinuturoan natin. Hindi po ba? Pero marami po ang nakakalimot ng mga pamilya, doon masipag sila magturo, A, B, C, D, E, hindi po ba? Pero ang masakit po, pagdating po sa tema tungkol sa Diyos, hindi po natuturuan. Ibinibigay na, tinutulak nila sa iglesia. Pero actually, ang edukasyon o pagkaalam sa Diyos ay dapat nagsisimula sa pamilya. Do you agree? Kasi sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 8, tingnan po natin, sino po ba binigay ng mandato ng Diyos upang magturo doon po sa tungkol sa Diyos? Ang sabi po, dumating ang Genesis, bakit Genesis yan? Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 8. Chapter 6 verse 4 to 8. Ang sabi dito, dinggin ninyo ang mga Israelita. Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim niyo sa inyong isip. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot dito sa iyong kamay bilang tanda. Itali sa iyong noo. Isulat sa mga hamba na iyong pinto at mga tarangkahan. Biri sa loob at labas. Ituro ninyo. Pero ang nakakalimutan po sa pamilya ay yung pagtuturo ng salita ng ating Diyos. Masipag magturo ng ABC, 1, 2, 3, dog, cat. Pero ang nakakaligtaan, yung Word of God. At kung ang isang pamilya po ay matatag, dito po na sisimula ang edukasyon tungkol sa authority. No? Kung paano igalang ang authority. Kung paano i-respeto ang authority. Wala pong kahirap-hirap paglabas po nila ng tahanan. Pag sinabing bawal tumawid, hindi sila tatuwid. Hello? Kaya makikita, bawal tumawid, nakakamatay dito. Nakikipagpatintero yung mga tao. Hindi po ba? Sa tahanan po nagmumula yan eh, yung edukasyon. No? Pangalawa, paano po ba yung sinasabi kung matatag po ang tahanan ay nagiging matatag sa komunidad? Pagkat dito po nagsisimula yung training. Sa Proverbs chapter 22 verse 6, no? Train up a child in the way he should go, and when he's old enough, he will not depart from it. Yung training, nagsisimula po dito. Kailangan po ang mga magulang ay merong kakayanan na talagang turuan, maging consistent sa pagtuturo o pagtitrain ng kanilang mga anak. Minsan, sa aso nga, natuturuan eh. Bakit? Kasi consistent sila. Amen? Eh, lalo na yung tao, lalo na yung pagbata pa lang, natuturuan mo na yan. Kasi minsan, pagka medyo maganda yung ating timpla, at nakagawa nung ating anak na medyo bawal, na sinabi natin wag, parang nire-let go natin, ano? Hello? Tama, di ba? Pero pagka medyo konti lang, natusita natin. Pero dapat maging consistent tayo. Yun po yung training eh. Kung ikaw man nag-train, napapabawas ka ng timbang, kailangan maging consistent ka. Di ba? Hindi po pwede kung kailan mo magustuhan, ay mukhang tumataba na ako, mag-gym na ako. Hindi. Merong programa.
meron dapat na training. Ang pangatlo, discipline. Sa una po natututunan yan sa sa tahanan Hindi po sa labas ng tahanan. Kaya po, ang sabi po sa Proverbs 22 verse 13, likas na daw sa tao, likas na daw sa mga bata ang pagkapilyo. Nasa kalikasan po nila yun. 22 verse 13, so 15. Ano ba to? 15, sorry. 22 verse 15. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay natututo. So, chapter 23, verse 13, ang sabi, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi ikamamatay, manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Chapter 23, verse 13 to 14. Kaya kailangan po may disiplina. No? At kailangan po matutunan natin yung paraan ng pagpapalo. Bakit ito? Alam nyo, yung mahalagang pamilya ito po yung nais wasakin at sirain ng tao. Di po ba? Yung pamilyang instituted by God, nais pong sirain at talagang wasakin ng tao. Yung cover up ng titiisin ko ba siya? Inubugbog niya ako pero gusto na po magkaroon ng divorce, meron na pong annulment. Pinasa po, sabi po nila yung psychological incapacity, napakalawak nito. May sa psychiatrist daw, sa psychiatric word ay wala daw word na gano'n. Pero hindi po yun. Ano na lamang, may lumabas po ito pagkatapos ng kasal, pag nag-file ka ng annulment, ang papatunayan mo lamang incapacity na. No? Sabi nga po nung ang nagkakapera po dito abogado Tsaka yung mga psychiatrist na nalilito rin sila Ano nga ba yun? Paano patutunayan yung incapacity niya? Nice po masahin yung tao. Pero from the very start, ang nais ng Panginoon ay isang buong pamilya. Ang nais ng Panginoon ay hindi wasak-wasak na pamilya. Hindi hiwalay na magulang, hiwalay na anak, at hiwalay sa lahat ng bagay. Ito po yung nais ni Satanas na wasakin. From the very start, na nilikha ng ating Panginoon ng pamilya, si Satanas hindi na siya mapalagay. Ayaw niyan, ang pamilyang ito ay mabuo. Kaya nga po gumawa po siya ng paraan Kaya nga agad umento siya kay Eve. Winasak niya agad yung relasyon ni Eve at ni Adan sa Diyos. Hello, church! Bubuo pa lang ng pamilya, si Adam at Eve, hindi na ito pinayagan ni Satanas. Nais niya yung relasyon ng Diyos sa kanyang likha ay wasakin muna. Mas madali-dali na pag yung relasyon sa Diyos ay mawasak. Hello? Natututo po ba tayo? Kaya yung inuna niya, yung mag-asawa, di ba nasa? Napunta yung kasalanan, yung dominion, isinurrender ni Eve at Eve doon kay Satanas nung sila ay sumunod kay Satanas. Kaya nagkaroon po ng kabarasahan, yung fellowship, nasira. Yung relationship, nasira. Kaya nga po sila ay ipinatapon sa labas ng Eden. At pinabantayan pa ng ating Panginoon na talagang off-limit sila. Miski alam nyo ito, hindi po pwede makapasok. Naroon yung nagliliyab na may tabak nung kero. Binasak niya muna. At pagkatapos po nito, nung magkaanak po si Eva, what happened? The first murder was committed. Kita niyo po, pag kayong relasyon sa Diyos ay wasak at walang tunay na relasyon ng isang pamilya sa Diyos,
kadalasan, ito po ay nasisira. Hello, church. Kaya inuna niya muna yun eh. Kaya kita yung naging kaparusahan. Siguro kung hindi po nagkasala ang tao, I believe man will live in eternity. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Na makasama niya ang tao habang buhay. No? Nagkaresulta po ito, nagkaroon ng birth pain. Nagkaresulta po ito, kaya yung lalaki ang miskin, nagpapagat, umutulong, pawi, para lamang po siya kumita. Dati caretaker lang siya, no? Sarap ng buhay niya. Gaalaga sa halamanan. May trabaho din, pero easy job. Sabi nga po natin, tinitignan niya yung manilikha ng ating Panginoon. Sinusubaybayan niya. Maaari kung tayo po ay visualize natin, maaari yung mga hayop na yun ay nauutusan niya kung anong dapat gawin. Yes, I believe. Pero dahil sa kasalanan, nasira po ang lahat ng ito. Ang tao takot sa leon. Ang tao takot sa tigre. Miskin na nga sa daga, takot pa. Di ba? Sa ipis, takot pa. Hindi dati yan eh. Wala yan sa plano ng Panginoon. Kaya nagpapakahilo kung alam, naghahanap buhay para lamang gawa ng kasalanan. At ang kamatayan ay dumating ng Panginoon. And the first murder was committed ng ang masaklap kapatid pa niya ang pumatay sa kanya. Genesis chapter 4 verse 2 to 8. Makikita po natin, yan po yung naisin po ni Satanas sa akin. Sa unang binasak niya na. At ang ngayon, ang kanyang plano, ang kanyang agenda, ang kanyang naisin ay wasagin ang bawat isang pamilya. May package po kasi maganda siya ibinibigay talaga eh. No? Na hindi po natin nakikitang maliwanag minsan, na minsan pati ang mga Kristiyano ay nahuhulog. Unang-una po, sabi nga po, ano ba mga dahilan ng pagkasira ng pamilya? Mga reason kung bakit ang isang pamilya ay nasisira. Sabi nga po sa inyo kanina, unang-una po nais sa Satanas ay mailayo tayo sa Diyos. Hindi na po yun, nais siya po mahiwalay muna upang siya ay malayang makakilon sa ating mga pamilya. Upang yung ating nanay at tatay mawalan ng wisdom kung paano talaga ang isang pamilya ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Ano po yung mga dahilan ng breakup ng isang pamilya? Number one po is infidelity. Hindi po ba? Makikita po natin ang maraming mga wasak na pamilya because yung pong pagtataksil ng lalaki o ng babae, yung meron pong third party involved. No? Kasi minsan, sabi nga nila ay meron pang sexual desire ang isa na hindi mag-fulfill ng isa. So, naghahanap po ng mag-fulfill ng kanila po mga bagay. Sa dami po kasi na nakikita ngayon sa TV, sa internet, sa ating kapaligiran, okay lang pag maraming asawa. Okay lang pag maraming anak. Sabi nga nila, bilib ka sa Philippines. Di po ba? Yung mga babaero, mga lasinggero, yung mga magnanakaw, inilalagay sa gobyerno. Di po ba? Bakit? Kaya yun ang kaisipan. Macho ingay. Hindi masama hanggat kaya mong sustentuhan. Hindi magbilang ka ng asawa, ng mga anak. Yun, tinatanggal sa lipunan. Hindi na kinihiya. Pinagmamalaki pa. Hello? Yung po yung lanang ng Diablo eh. Pinahangaan pa. Tinitilian pa. Pinapalakpakan pa ng tao. Pero ang pamilya na isang pundasyon na nais ng Panginoon na may tayong matatag, nawawasa. Nasisira. Amerika hindi, no? Isang presidente nagkaroon ng sex scandal. Di po ba?
Hindi rin natatagalan eh. Dito hindi, pinagmamalaki pa eh. Tatakbo pa ang mayor eh. Ito ba? Wala akong against sa kanya. Personal. Pero yun po yung nangyayari. Makita niyo po mga buhay ng mga artista. Hindi naman po yan lihim. Nakikita natin, pero ang tao, pinapalakpakan, hanga sila. Di po ba? Yun ang mga hinanga ng tao. Eh di ba, bakit hindi lalawak yan? Saka na, okay lang yan. Tanggap ng lipunan yan. Pero ang tanong, tanggap ba ng Diyos yan? Ang tanong, winawasak ba nito ang isang pamilya ng Diyos ang siyang mayroong naisip na magkaroon ng buo ng pamilya? Hindi, no? Pangalawa, finances. Alam ko, problema po ng lahat yan eh. Sabi po ng kasabihan kasi, pag kumakalam daw po ang sigmura, ang pag-ibig lumilipad sa bintana. Kaya nga po, pagka may problema ang finances, is either na ang nanay at tatay ay magtrabaho. Hindi po ba magtulungan? Kasi nga, we are in a modern time na mga babae ay career woman. Hindi po ba? Kailangan may career. Kailangan may trabaho. Kailangan din hindi mapag-iwanan. Kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Hindi naman po may ganito doon. Pero isa po ito ang ginagamit ko sa tanan upang minsan yung pamilya ay mapabayaan. Less time together. Yung mag-asawa minsan hindi na po nagkikita. Hindi makapag-usap na maayos. Hindi magkaroon ng komunikasyon na maayos. Alam niyo po ba, communication is pinakamahalagang bahagi sa buhay ng mag-asawa at na kanyang mga anak. Malaking bahagi po ito. Upang lalong natin mabuksan ang puso natin sa isa't isa. Minsan gawa po ng busy sa trabaho, hindi na rin natutugunan yung pangangailangan ng kanilang mga anak. No? Nawawala na yung quality time, hindi na po nabibigyan ng panahon dahil of yung busyness sa trabaho. Busy ang nanay, busy ang tatay, si yaya ang naiwan. No? Kaya nga po, yung yaya ang nagtuturo sa anak. O yung yaya, chismosa, yung anak niyo dahil naiiwanan, dadali sa kapitbahay. No? Kaya yung bata, nasasaga yung chismis ng kapitbahay. At pag lumaki bata, ganun din po yun. Hello? Yun po talaga yun eh. Minsan kung ano nakikita sa TV, magtataka ka, saan natutuwa ng anak ko? Ay, iwanan mo ba naman sa TV? Eh, mga bata pa lang, minsan, uy, di ba? Pinagpaparis-paris na. Oh, tignan niyo po kahapon, isa doon sa Itbulaga, si Raisa sa kayo, second ng ano. Hindi po ba? Si Raisa sa kayo, uy, sa pisyan sa gano'n, hindi ko magugustuhan yan. Binibigyan nila kagad ng isang kaisipan na po pwede. Ay kung mapapanood ng mga anak mo yun, ang anak mo 2 years old, 3 years old, at sasabihin sa'yo, ano mo mami, crush ko yung kapitbahay natin. Gwapo-gwapo na. So nakita yan, ang bata-bata mo, crush mo pa agad. Eh paano? Nakikita sa TV, nakikita sa mga palaban. Hindi po ba? Eh kasi busy ka sa trabaho, busy si nanay sa trabaho, busy si tatay sa trabaho. Ang naya, hindi busy sa trabaho. Busy siya. Manood ng TV. Internet. Computer. Hindi po ba? Eh ito na iwanan, eh pa naman yung gagaling ng bata sa computer. Baka hindi mo alam kung ano ng website yung pinapasok nun. Diba? Hayaan mo lang siya, okay na, 3 taon, 4 na taon, hayaan mo lang sa Facebook. Diba? Dati, hindi pa yung Friendster, kailangan 18 years old. Hindi naman nila malaman eh, kaya makikita ko, 10 years old, may Friendster.
No! Parents, tignan po natin. Huwag po tayong madaya ni Satanas na mahalaga ay financially. Kaya nga po yung iba ginagawa nila abroad. Hindi po ba? At marami pong nasirang pamilya dahil sa pag-abroad. Nung una po, hindi ko maintindihan ng aking teacher noon. Sabi niya, namalaman niya, nag-prosesyon, sabi niya, bakit ko pinayagan? Pero ito yung talagang nagiging isang dahilan upang isang pamilya ay masira. Kaya hindi po natin hinggaan sa pag-abroad. Si Sister na nag-abroad 3 years, bumalik. And praise the Lord, nakapagpundag kami ng maliit na negosyo, pinagpala natin pamilya. Si Brother Dante nasa abroad, kinukulit-kulit. Hindi po kayo may ministry ka dyan, mahal kang ministry mo sa pamilya mo muna. Mag-ipon ka, magtalaga ka ng araw, taon, bumalik ka, magnegosyo ka. Nauunawaan ko po, kailangan po natin ng finances. Pero, huwag natin isakripisyo yung ating pamilya dahil sa finances. Gawin po natin. Mag-ipon tayo. Bumalik tayo. Huwag natin pagkatiwala lamang yung ating anak sa mga iyaya. No? Na hindi natin alam kung ano yung mga ituturo po natin dito. Minsan, ito po yung pinagmumulan ng argumento sa pamilya. Dahil kasi may problema doon sa opisina niya, may problema yung tatay sa opisina niya. No? So pagdating sa bahay, naka-pressure sila. Kaya madala, argumento ang nangyayari, hindi pag-uusap na maganda. Finances is one thing, nung sumisira. Pangatlo, abuse. Physical, emotional, psychological, verbal. No? Sabi nga po, meron nga po doon na mag-asawa, sa nag-aano nga po yung babae, sabi niya, hindi ko matanggap minsan yung mga sinasabi niya masasakit na salita. Ang sakit na magsalita. Verbal, minsan iba, physical eh. Kaya nga po, marami po nagsisulong na divorce eh, kasi awang-awa sila doon sa babae. Kasi ginagawa doon punching bag ng lalaki. So bakit wala na ba silang karapatan lumigaya? Kailangan nila mag-abuse sila eh. Battered wife sila eh. Kaya may mga lalaki na sabi, paano naman yung battered husband? Hindi po ba? Emotionally, yung nangyayari sa kanila, psychologically, kaya sometimes yung babae talagang hindi nakaya. Kaya nga po pinakamadaling paraan na naiisip ng tao, divorce na lang. Hiwalay na lang. Wala naman na yung mangyayari sa mga bagay na yan. Number is abuse. Pang-apat po, addiction. Addiction sa drugs, sa alcohol, gambling. Alam nyo, maganda po yung unang preset. Dito po ako mag-ano sa gambling. Kasi po si Ted Pylon ay talagang nag-research po tungkol po sa mga gaming hindi po na nakikita po natin ngayon dito. At nag-interview po sila talaga ng mga taong nalulong sa sugal. Ang sabi nga sa kapalang nakakita ng pasugalan, mayroong parang mga nandun din po yung mga loan shark. Pag nagpahiram po pala sila is 10%. Guess what? Ilang buwan? 10% isang araw. Pati daw yung sapatos, susi ng kotse, lahat daw. Meron daw po doon na mag-asawa na nalulog sa sugal. Nakakalungkot po. Napatalo na yung mga aling-alingan, yung mga alalian nila, yung kanilang gusto makabawi. Ang ginawa po nila, yung babae ay nagpabayad doon sa foreigner na nagkagusto sa kanila. Yung isa, lalaki, binandas lahat ang pagbuhayan nila, miski pagpapagamot ng anak. Kaya nga po si Ted Pylon, ganda na po yung galit sa pagkor. Totoo naman po eh.
tayo lang daw po ang isang bansa na lahat na lang pinapasok. Sa ibang bansa na may sugalan, yung citizen nila hindi pwedeng pumasok. At kung po pwede man sila pumasok, meron pong bayan na malaki. Merong limitasyon. Bawal sa loob ang mga ATM, bawal sa loob ang mga, at may certain amount lang sila na po pwede nilang ipatalo. Sa atin, basta nakakapasok lang ng pasok. Yung addiction po sa gambling, sabi nga po nila, minsan ay libangan lang, pero nagiging isang dahilan na mawasak ang isang tahanan. Yung addiction po sa drugs, gawin po yan. Yung addiction po sa alcohol, gawin na po yan. No? Pero po sa gambling, wow, grabe yan. Hindi lamang yung sarili ang nawawasak, yung pamilya ay nawawasak. Yun yung mga itinutulong nila sa mahihirap, galing doon sa mga wasak na pamilya. Hindi po ba nakakalungkot po? Pero ito yung isang ploy ni Satan upang wasakin ang isang pamilya. Para sirain. Beware, internet. Mga internet game na ayaw na mapatayo, ano? Meron po, ako inaanak, ganyan lalaki. Hindi daw maawat sa internet. Talagang tumatakas para mag-internet. Wala siyang pakailan. Basta lulong po siya sa internet. Mga game sa internet para makakasakit pagka hindi nakapag-game. No? Kaya nga po akala natin simple lang po yan. Pero ito po ay coated ni Satan na para hindi natin makita yung talagang epekto nito sa ating pamilya. Akala natin okay lang yan. Internet lang naman yan. Minsan na lang yan. Di po ba? Ipinapackage po ni Satan na talagang maganda upang ito ay hindi natin makita. Yun po yung mga dahilan. Ilan sa mga dahilan na kaya nga po nasisira at nawawasak natin. Unti-unti, hindi nalalaman ng bawat isa yung mga bagay na ito. Ano po remedy? Remedy po yung sinabi po ni Diyos, ba? As for me and my house, no? We will serve the Lord. Sabi nga, pumili kayo ngayon. Sabi po sa Tagalog, sipin po natin sa Tagalog. Ayun. Sabi nga, kung ayaw nyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino yung paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran yung mga inuno sa Mesopotamia, o mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupang inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Praise the Lord. Alam niyo po, your wrong choice will bring disaster to the family. At sabi nga po sa inyo, pinipresent po ni Satan ito na maganda. Look at the choice of Lot. Nung sila po ay hindi magkasundo yung mga alipin nila, sabi sa kanya ni Abraham, hindi po pwedeng pirmi na lamang mag-away mga alipin natin. Parang, tito mo ko, pamangking kita, hindi tayo pwede mag-away. O sige, ganito na lang gawin natin. Mamili ka kung saan ang gusto mo. Eh, si Lot may pagka-wise. Ay, ibig po sabihin wise, nakita niya po kasi yung lupain na yun, sa Genesis chapter 13, verse 10 to 11, no? Nung makita niya yung plain of Jordan, it is a beautiful, wow, ang ganda! Talagang sagana, no? Sabi nga po ay, yung mga tubig sa tingin niya, ito ay magiging isang napakagandang lugar para sila ay managana, magandang lugar para sa kanyang mga hayop, maganda sa magiging pananim niya. Hindi niya alam, yung magandang tinitignan niya, ito magbibigay sa kanya ng kapahamakan. Kita niyo po nangyari sa kanyang buhay. Yung mali niyang pagpili na ito, he suffered war. At siya po ay, naging bihag. Sa Genesis chapter 14, verse 11 to 12.
Hindi po pa, giniyera ito ng mga hari. Ito ng Gomora, nawasak ito. Kinuha sila. At sila po ay dala-dala po si Lot. Buti na lang, uncle to the rescue. Hindi na po lang tatalangin ito. He lost all his possession. Genesis chapter 19, verse 15-16. Wala naman po siyang dala. Nung sila po ay, pinalis na ng Panginoon sa Sodom Gomora, wala naman silang bitbit eh. Hindi mo sa atin, sandali, bitbit ko muna ito. Yung pinang ko, he lost everything. Yan. Di ba yung mga nakuha niya doon, nawala din lahat. Yung mga hide na doon, nawala na, naipundang niya doon, nasunog na lahat. Di po ba? He lost all his possession. He lost his wife. Naghaliging asin. Sabi, huwag nang liling mo eh. Siguro sabi nung babae, nagupo, yung pinaghirapan namin, lalo na lahat. Paglingon niya, naging haliging asin. Di po ba? He committed incest sa kanyang dalawang sariling anak. Sa Genesis chapter 19, verse 30-36. Kikita niyo po, nung unang tingin niya, napakaganda. Pero ito ang nagdulot sa kanila ng kapahamakan. Ito ang nagbigay sa kanila ng pagkawasa ng anak niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng sakit ng kalooban. He lost everything because of his wrong choice. In fact, sa kanyang pong sarili, siya po ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Look at 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Ano po sinasabi po ni Pedro tungkol po kay Lot? 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Okay, ang sabi po dito sa 7 and 8. Ang labo ng aking. Okay, sabi dyan, ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot na labis na nababahala sa kahalayang ginagawa ng masasama, naghihirap ang kalooban na matuwid na tanging ko sa gayong kasamaang nasaksaya niya araw-araw, samantalang siya nakikipamayan doon. Sabi niya, yung hindi niya matiis yung kahalayan, yung mga kasamaan, sa harap ng Diyos, matuwid siya, nais niyang maglingkod sa ating Panginoon. Pero dumating yung pagkakataon, mali ang pagkakapili niya sa lugar na yan. Mga magulang, sa atin po ipinagkatiwala ng ating Panginoon ang ating pamilya upang ito'y ingatan, protektahan, upang ito'y ihubugin sa turot aral ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, sino po ang pipiliin ninyo paglingkuran? Ang Diyos ng mundong ito o ang Diyos na may likha ng langit at lupa? It's your choice. Sana po huwag tayo magkamali ng